Hello po Kuya Eric. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Sisa. Ang kwentong ibabahagi ko ay karanasan ni Lola. Ito ay kinuwento sa akin ng aking ina bago siya pumanaw. Ito rin daw ay kwento ni Lola sa kanya. Nangyari ito noong ilang dekada na ang nakakaraan. Sa katunayan ay hindi ako makapaniwala na nangyari ang ganitong bagay. Sa probinsya ng Antique nakatira noon si Lola noong dalaga pa siya. Si Lola ay may taglay na kagandahan kaya naman halos lahat ng mga kabinataan sa lugar nila ay pinag-iinteresan siya. Gayunpaman walang lalaki ang nagkaroon ng tsansa na manligaw kay Lola dahil sa isang rason. Nakatira si Lola sa pinakadelikadong baryo ng Antique. Usap-usapan noon na ang baryo na yon ay binansagan bilang delikado dahil halos lahat daw ng nakatira roon ay mananawas, mangkukulam, aswang at mga elemento. Hindi si Lola maniniwala sa mga yon dahil wala naman siyang nakikitang kakaiba sa baryo. Napapaisip na lamang si Lola na kung saan ba nagmula ang mga haka-hakang yon. Isang araw sa isang normal na hapon, naglalakad si Lola sa may baybay ng dagat. Ito ang pampalipas ni Lola noon dahil wala pa namang mga teknolohiya noon. Habang naglalakad si Lola ay may napansin siyang isang munting bahay sa dulo ng baryo. Nagtaka si Lola dahil bukas ang ilaw sa loob. Ang bahay na yon ay matagal nang abandonado dahil hinayaan na ito ng may-ari dahil lumipat sila sa ibang lugar. "May bago na bang nakatira dyan?" sabi ni Lola. Si Lola ay malawak ang imahinasyon pati na rin ang kanyang kuryosidad. Yun nga ang lubos kong namana kay Lola. Sa mga pagkakataon na ito ay hindi mapigilang magtaka si Lola. Dahil sa nais mapunan ng kuryosidad ay walang pag-aatubiling naglakad si Lola patungo sa bahay na yun. Sumilip siya sa bintana, ngunit walang tao pero bukas naman ang ilaw. Napakamot si Lola sa kanyang pisngi. Mukhang may nagtungo lamang na mga bata at naglaro rito. Aalis na sana si Lola nang makarinig siya ng ungol mula sa loob ng bahay. Nangunot ang noo ni Lola. Mukhang may gumagawa pa ng milagro sa abandonadong bahay na ito. Ngunit hindi yun ang pumigil kay Lola. Nagtungo siya sa loob ng bahay at sumilip sa nakasiwang na pinto. Ngunit halos manlamig at nawalan ng kulay si Lola sa nasaksihan. Isang lalaki na may dalang itakang unti-unting hinahati ang katawan ng babaeng kaedaran niya. Nakahubad ang babae at umuungol. Hindi dahil sa pagtatalik, kundi dahil sa sakit ng paunti-unting paghati ng katawan. Halos maduwal si Lola dahil sa nakikita. Nais niyang umalis ngunit hindi siya makagalaw sa pwesto niya. Nasaksihan niya ang unti-unting pagkawala ng buhay ng babae. Nanlambot ang sikmura ni Lola nang makita kung paano dinilaan ng lalaki ang babaeng pinatay nito. Inalis ni Lola ang tingin mula sa siwang ng pinto. Napatakip si Lola sa kanyang bibig upang pigilan ng pagduwal at pagsigaw. Nagsisisi si Lola na nagtungo siya sa loob ng kwarto. "Alam kong nariyan ka." Nanlaki ang mata ni Lola nang marinig ang boses ng lalaki. Sa kanyang pagtingin muli sa loob ng kwarto ay sumalubong sa kanya ang nakangiting mukha ng lalaki na nakasilip din sa siwang ng pinto. Malakas na sumigaw si Lola at mabilis na tumakbo palabas ng bahay. Malakas ang tibok ng kanyang puso at nagtataasan ang kanyang balahibo. Hindi na rin nagtangkapang lumingon si Lola dahil sa takot sa posibilidad na hinahabol siya ng lalaki. Hindi alintana kay Lola ang kanyang mahabang bestida dahil na rin sa takot na baka siya ay mahuli. Pagkarating ni Lola sa kanilang bahay ay nakita siya agad ng ina nito. "Ang lola ko sa tuhod na itatago na lang natin sa pangalang Lipa." Nagtaka si Lola Lipa kung bakit maputla si Lola. "Loida, anong nangyari sa'yo? Bakit tila pawis na pawis ka? Namumutla ka rin. Ayos ka lang ba?"
Tanong ni Lola Lipa sa lola ko. Nanlaki ang mata ni Lola Loida at hindi agad nakapagsalita. Naalala niya ang nasaksihan niyang krimen kanina. Ibinuka ni Lola ang kanyang bibig upang sana'y sabihin sa ina. Ngunit isinara lang naman ulit sa kadahilanang hindi na siguro importanteng malaman pa ni Lola Lipa ang kanyang nakita. Wala po. Hinabol lang po ako ng aso. Sagot ni Lola Laida. Nakagat ka ba ng aso, Loida? Hindi po. Ayos lang po ako. Ganoon ba? Oo nga pala. Aalis ako. Huwag kang lalabas ng bahay kapag 6:00 na ng gabi. Naintindihan mo? May mga kumakalat na balita patungkol sa kumakalat na aswang dito sa baryo natin. Mas mainam na mag-ingat. Babalik din ako agad. Tugon ni Lola Lipa. Tumango si Lola Loida saka nagmano bago si Lola nagtungo sa kanyang silid. Napaisip si Lola Loida sa sinabi ni Lola Lipa. Ang nasaksihan ba ni Lola Loida ay isang aswang? Kung gayon, totoo ngang delikado ang lugar na pinamamahayan nila. Ngunit bakit tila hindi pa naiisip ng kanyang ina at ama na lumipat sila ng bahay? Huminga na lamang ng malalim si Lola Loida at ikinalma ang sarili. Dahil sa naranasan ay nagkaroon ng takot sa dibdib si Lola Loida. Alam ni Lola na posibleng isa sa mga aswang ang nakita niya. 2 araw pagkatapos ng araw na yon, habang nakikipag-usap si Lola Loida sa kanyang kaibigan, ay napansin ni Lola Loida ang lalaking kanina pa dumaraan sa harapan nila. Kilala mo ba ang taong yan? Tanong ni Lola Loida. Hindi eh. Akala ko ay kilala mo. Napansin ko kasi siya kanina habang naglalakad ka patungo rito. Nakasunod siya sa'yo. Balita ng kaibigan ni Lola. Nanlamig si Lola sa kanyang pwesto at tumingin sa lalaki. Nanlaki ang mata niya nang magtama ang kanilang mga paningin. Loida, ayos ka lang ba? Namumutla ka na. Tumingin si Lola Loida sa kaibigan sa kahinawakan ng kamay nito. Umusog ng kaunti sa kaibigan upang bumulong. Hindi ko siya kilala, Rosita. Ani Lola. Nanlaki ang mata ni Rosita. Napatingin ito sa lalaki. Ganon din si Lola Loida. Nakatayo ito hindi kalayuan sa pwesto nila. Natatakot si Lola Loida, lalo na't nung mga oras na ito ay sariwa pa sa kanyang utak ang pangyayari na nasaksihan niya. Bukod dito ay napansin ni Lola Loida ang pagkakahawig ng mata ng lalaki. Tatawagan ko lang ang aking kapatid, sabi ni Rosita. Saglit lang din naman ang hinintay ni Lola Loida bago muling lumabas si Rosita kasama ang kapatid nito. Medyo nakahinga ng maluwag si Lola nang makaalis ang lalaki. Gayunpaman ay nagtataka si Lola kung bakit siya nito sinusundan. Paglipas ng bandang 5:00 ng hapon ay napagpasyahan na ni Lola na umuwi. Kabilin-bilinan din kasi ni Lola Lipa na dapat ay makauwi na siya bago mag 6:00. Mag-iingat ka, Loida. Pupuntahan kita sa inyo bukas upang muling makapagkwentuhan, sabi ni Rosita. Sige, maghahanda ako ng pagkain. Nakangiting sagot ni Lola Loida. Muli siyang kumaway kay Rosita bago maglakad. Ilang minuto lang din ang lalakarin ni Lola upang makarating sa bahay. Habang naglalakad ay niyakap ni Lola ang sarili. Nagtataasan ang kanyang mga balahibo at pakiramdam niya ay may nakasunod sa kanya. Sa bandang 5:00 ay nasa loob na ng bahay ang mga tao dahil abala na rin sa paghahanda ng hapunan. Napahinto sa paglalakad si Lola Loida sa kalumingon sa likuran, ngunit wala naman siyang taong nakita. Pinagtataka rin ni Lola dahil magmula nung masaksihan niya ang bagay na yon ay kinabukasan pakiramdam niya'y may nakatingin at sumusunod sa kanya. Iniisip na lamang ni Lola na baka
Napapraning lamang siya dahil imposibleng makita siya ng lalaking sundan siya nito. Alam ni Lola Loida sa sarili na hindi nakita ng lalaki ang kanyang muka. Napahinto sa paglalakad si Lola Loida nang mapansin ang paglubog ng araw. Pinanood niya ang palubog na araw, ngunit sa gitna ng kanyang panunood ay may tumabi sa kanyang isang lalaki. "Nahanap na kita, aking tagapagmana." Malamig ang boses ng lalaki at seryosong-seryoso ito. Nanlaki ang mata ni Lola at nanigas sa kanyang pwesto. Hindi niya magawang lumingon dahil sa takot na baka sa kanyang paglingon ay sumalubong sa kanya ay isang patalim. Tumawa ng mahina ang lalaki. Halos hindi makahinga si Lola nung mga oras na yon. "Huwag kang mag-alala. Hindi pa kita sasaktan," sabi nito. Huminga ng malalim si Lola at buong lakas ng loob na lumingon, ngunit wala na ang lalaki. Malakas na ihip ng hangin na lamang ang sumalubong sa kanya. Napalunok si Lola at nagpatuloy na sa paglalakad pa uwi ng bahay. Nang makarating sa bahay ay napansin ni Lola ang figura ng isang lalaki na nakatago sa dilim. Nanliit ng mata ni Lola, ngunit nagimbal siya nang makita ang lalaking nakangiti sa kanya. Bumaba ang tingin ni Lola sa hawak nitong bata. "Wag!" sigaw ni Lola, ngunit pinutol ng lalaki ang ulo ng bata. Sa pangalawang pagkakataon ay nakasaksing muli ng pagpatay si Lola. "Loida?" tanong ni Lola Lipa na nagmamadaling lumabas ng bahay. Tuluyan nang naluha si Lola at napaluhod na ng tuluyan. Puno ng pangamba, takot at konsensya ang nararamdaman ni Lola nung mga oras na yon. Nang muling tignan ni Lola ang lalaki ay wala na ito sa pwesto niya. Bagamat muling nakasaksi si Lola ng isang krimen, ay pinili niya pa ring manahimik. Isang gabi habang naglalakad si Lola Loida sa baybay ng dagat, kasama si Rosita, ay napag-usapan nila ang yumaong bata. Natagpuan daw itong patay sa likod ng abandonadong bahay, kasama ang patay na ulo. "Nagiging delikado na ang baryo natin. Natatakot na ako," sabi ni Rosita. Hindi makaimik si Lola. Nais niyang magsumbong sa ina, ngunit natatakot siya sa magiging kahinatnan. Alam ni Lola Loida na hindi tao ang makakalaban niya kung sakaling ipagpaalam niya ito sa otoridad. "Unti-unti na nga akong naniniwala sa mga binabansag sa atin ng mga tao mula sa labas ng baryong ito, Loida. Nakakatakot na baka maging biktima ako ng mga sinasabi nilang aswang na naninirahan sa lugar na ito." Lumingon si Lola Loida kay Rosita sa kahinawakan nito. "Hindi mangyayari yun, Rosita," sabi ni Lola kahit sa katunayan ay natatakot na rin siya. Nararamdaman ni Lola ang presensya ng lalaki na nanonood sa kanya. "Sana nga, Loida. Sana hindi nga mangyari sa akin ang nangyari sa kanila," malungkot na sabi ni Rosita. Napalingon si Rosita nang tawagin siya ng kapatid nito. "Mauuna na ako. Pasensya na't hindi na kita maihahatid. Mag-aalas 6 na kasi." Ngumiti si Lola Loida. "Ayos lang. Uuwi na rin ako." Nang makaalis si Rosita ay muling tinamaan ng kaba si Lola Loida. Natatakot si Lola sa kung anong mangyayari sa kanya, lalo na't alam niyang nasa malapit lamang ang taong pumapatay. "Tigilan mo na ako, pakiusap." Pagmamakaawa ni Loida nang maramdaman ang presensya ng lalaki sa kanyang likuran. Naramdaman ni Loida ang paghinga ng lalaki na ikinatayo ng kanyang balahibo sa batok. "Noong nakita kitang nanonood sa krimeng ginawa ko, alam kong ikaw na ang susunod na gagawa nito." Napalunok si Lola. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ng lalaki. "Kung ano man yan, tigilan mo na ako. Hindi ako magsusumbong."
Mananatili akong tahimik, kaya pakiusap hayaan mo na ako. Pakiramdam ni Lola ay nanghihina na siya. Hindi siya naniniwala sa mga ganito noon, ngunit ngayong nakaharap siya ng isa sa mga ganitong uri ay tila ba nais niya na lamang maglaho bigla. Naglakad ang lalaki hanggang sa tuluyan na makita ni Lola ang kanyang muka. Lumakas ang tibok ng puso ni Lola nang makita ang nakakatakot na itsura nito. Matangkad, mabalahibo, pula ang mata, matutulis ang ngipin, pati na rin ang mga kuko. Bumaba ang tingin ni Lola sa itak na dala-dala nito. May mga tumutulo pang dugo sa sandatang yon. Papatayin kita kung nanaisin ko. Ngunit nakakita ako ng potensyal sa'yo. Nung mga araw na pinagmamasdan ko, alam kong ikaw ang matagal ko nang hinihintay na magiging kapalit ko. Ngumisi ang lalaki pagkasabi niya nun. Napaatras si Lola sa kaumiling-iling. Hindi ako magiging aswang kagaya mo. Sigaw ni Lola na agad niya na rin namang pinagsisihan ng mapansin ang pagkawala ng ngisi sa labi ng lalaki. Halos maduwal si Lola at napangiwi nang dilaan ng lalaki ang dugo sa itak. Hindi ka ba nakukonsensya, Loida? Sa ginagawa mo ay maaaring madamay ang pamilya mo, pati na rin ang kaibigan mo. Nakuyom ni Lola sa kanyang kamao ang kanyang bestida. Nais niya nang tumakbo palayo pero hindi makagalaw ang kanyang mga paa. Magiging aswang ka, Loida, at ipapasa mo yan hanggang sa mga susunod na henerasyon mo. Namasa ang mata ni Lola Loida at nagsituluan ang mga luha. Napaatras siyang muli kahit lubos na nanginginig ang kanyang tuhod dahil sa tingin ng lalaki sa kanya. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Malakas na sigaw ni Lola. Napatakip siya sa kanyang tenga at napaluhod habang sumisigaw. Takot ang lubos na nangingibabaw sa pakiramdam ni Lola. Napahinto si Lola sa pagsigaw nang mapansin ang mga paa na nasa kanyang tapat. Dahan-dahang umangat ng tingin si Lola at nawalan siya ng kulay nang makita ang lalaking masama ang tingin sa kanya. At nakaangat ang itak nito. Tumulo pa sa kanyang pisngi ang dugo mula rito. Bago pa man makasigaw muli si Lola ay naramdaman ni Lola ang tumusok sa kanyang leeg. Bago pa man siya mawalan ng malay ay nakita pa ni Lola ang pagngisi ng lalaki. Kinabukasan ay nagising si Lola sa ingay sa paligid. Pakiramdam ni Lola ay masakit at mahapdi ang kanyang leeg. Loida. Minulat ni Lola ang kanyang mata. Sumalubong sa kanyang paningin si Lola Lipa. Puno ng luha ang kanyang mata at bakas dito ang pag-aalala. Samantala ang mga tao naman na nakapaligid ay nagbubulungan. Bumangon si Lola mula sa pagkakahiga sa baybay ng dagat. Napangiwi si Lola nang humapdi ang kanyang leeg. Anong nangyayari? Tanong ni Lola. Lumingon si Lola kay Rosita na niyakap siya. Akala ko mawawalan na ako ng kaibigan. Nagsisisi akong iniwan kita rito. Patawarin mo ko. Umiiyak na sabi ni Rosita. Nangunot ang noo ni Lola Loida sa pagtataka, ngunit kalaunan ay nanumbalik sa isipan niya ang nangyari. Namutla si Lola Loida at agad hinanap ng kanyang mata ang lalaki, ngunit wala ito. Anak, tara na. Umuwi na tayo, sabi ni Lola Lipa. Tinulungan ni Lola Lipa si Lola Loida na tumayo, habang pinapaalis naman ni Rosita ang mga taong nakikitingin sa pangyayari. Hindi nakalampas sa pandinig ni Lola Loida ang mga pinagsasasabi ng mga kababaihan na nakapaligid sa kanya. Kabilin-bilinan na walang mananatili sa labas ng lampas alas 6. Ang swerte niya na sapagkat hindi pa siya tuluyang pinatay. Kawawa naman siya. May malaking sugat sa liig na siyang magiging simbolo ng naranasan niya.
Nakakatakot na talaga rito sa lugar natin kung hindi lamang sakop ng Gwardiya Sibil ang labas, ay baka lumipat na ako ng tirahan. Sadyang mas nakakamit ko ang kalayaan sa baryong ito kaya rito ako nananatili. Pareho ng delikado ang labas at loob nitong baryo. At mga sari-sari pang komento ang narinig ni Lola. Nanginginig ang kamay ni Lola at pilit na hinahagila pang lalaki. Ngunit hindi niya maramdaman ang presensya nito. Natatakot siya dahil sa sinabi ng lalaki. Paano na lamang kung maging katulad nga siya ng lalaki? Paniguradong kamumuhian siya ng mga tao. At may posibilidad pang maipasa niya ito sa susunod niyang henerasyon. Pagpasok nila sa kanilang bahay ay pinaupo nila si Lola Loida sa isang kahoy na upuan. Yumuko si Lola Loida at sa isang iglap ay nagsituluan ng kanyang mga luha. Malakas ang tibok ng puso, dala ng takot at konsensya. Nais niyang magsumbong ngunit natatakot siya sa magiging sukli nito. Anak, anong nangyari sa'yo? Kagabi tinatawagan kita ngunit hindi ka sumasagot. Ang buong akala ko ay doon ka muna na natili kay Rosita. Sapagkat nung mga oras na yun ay 6:00 na ng gabi. Ngunit kanina habang ako'y nag-aayos ng ating umagahan, ay tinawag ako ng ating kabaryo na natagpuan ka raw na walang malay. Bukod pa rito ay may malaking sugat ka na sa leeg. Humihikbi na sabi ni Lola Lipa. Umangat ng tingin si Lola Loida. Pilit niyang pinipigilan ng sarili na huwag magsalita. Hindi ko po alam, Nay. Pagsisinungaling ni Lola Loida. Nanginginig ang kamay ni Lola. Tumayo si Lola at nadaanan ng kanyang mata ang bukana ng pinto. Halos hindi makahinga ng maayos si Lola nang makita ang lalaki na dumaan sa harap ng bahay nila. Nakangiti ito sa kanya na nagpataas ng kanyang balahibo. Anak, namumutla ka na naman. May kakaiba ka bang nararamdaman? Tanong ni Lola Lipa. Ngunit imbis na sumagot ay mabilis na nagtungo si Lola Loida sa kanyang silid. Pagpasok niya rito ay naupo si Lola sa kama at impit na sumigaw sa unan. Takot, galit, konsensya at pagkamuhi ang nararamdaman niya sa sarili. Napatingin si Lola Loida sa salamin sa kanyang silid. May malaki siyang sugat sa leeg at namumutla ito na tila ba wala ng dugo ang sugat niyang ito. Sinubukan itong hawakan ni Lola ngunit hindi niya na ituloy. Kinagat ba siya ng aswang? Sa isipang yun ay nanginig sa takot si Lola. Hindi niya masisikmurang maging aswang at pumatay ng tao. Ilang araw pagkatapos ng insidente, ay nanatiling nasa silid niya si Lola Loida. Hindi siya lumalabas ng kwarto maliban na lamang kung maliligo. Labis na nag-aalala na si Lola Lipa kay Lola Loida nung mga panahon na ito, samantalang nag-aalala naman si Lola Loida para sa sarili. Nagsusuka ka na naman, anak. Ano na bang nangyayari sa'yo? Tanong ni Lola Lipa habang hinihimas ang likod ni Lola Loida na dumuduwal. Hindi naman maipaliwanag ni Lola Loida kung bakit ganoon ang nararamdaman niya. Parang may hinahalukay daw sa tiyan ni Lola na nagiging dahilan kung bakit siya sumusuka. Bukod dito ay naninibago si Lola Loida sa sarili. Madalas daw magalit si Lola Loida. Kilala si Lola Loida sa pagiging kalmado at mahinhin. Kaya lubos na nagtataka si Lola sa nangyayari sa sarili niya. Hindi ko po alam. Matamlay na sabi ni Lola Loida. Buntis ka ba, anak? Tanong ni Lola Lipa. Nahimigan ni Lola Loida ang pag-aalala sa boses ni Lola Lipa, kaya mabilis itong umiling. Hindi po. Masama lang ang pakiramdam ko. Saad ni Lola Loida. Hindi na nakasagot pa si Lola Lipa dahil nagtungo na si Lola Loida sa kwarto. Sa oras na ito ay hindi mapakali si Lola. Hindi niya nagugustuhan ang kakaibang nararamdaman niya magmula ng insidenteng yun.
Napansin din ni Lola ang kanyang pamamayat dahil sa tila ba pagkawalan niya ng gana sa pagkain. May hinahanap siyang ibang pagkain at hindi matukoy ni Lola kung ano yon. Kinagabihan ay pinagmamasdan ni Lola ang kabilugan ng buwan habang nasa bintana. Bandang madaling araw na rin at hindi makatulog si Lola dahil sa gutom at init sa katawan niya. Sinubukan naman ni Lola na muling kumain ngunit tila ba ay tumatagos lamang sa kanyang tiyan ang kinakain niya. Napansin ni Lola ang isang figura ng lalaki na nagtatago sa dilim. Sa tulong ng liwanag ng buwan ay nangintabang hawak nitong palakol. Napatayo si Lola nang makilala kung sino ito. Ang lalaking punot dulo ng kanyang pagdudusa. Imbis na takot ay nakaramdam ng galit si Lola ng mga oras na ito. Walang pag-aatubili na lumabas si Lola ng kanyang silid at dumiretso sa labas ng bahay. Alam ni Lola na isang malaking paglalabag ng ginawa niyang paglabas sa ganitong oras. Lalo na't isa siyang babae. Pero wala nang pakialam si Lola dahil ang tanging nais ni Lola ay tanungin ang lalaki patungkol sa nangyayari sa kanya. Nang makalapit si Lola Loida ay napansin niya ang isang lalaki na walang malay at hawak ito ng lalaki. Nakaramdam bigla ng takot si Lola, hindi para sa sarili, kundi para sa lalaki. Alam kong gutom ka, kaya dinalhan kita ng pagkain. Nakangiting sabi ng lalaki kay Lola Loida. Napaatras si Lola sa katumawa. Hindi ako kakain ng tao, sigaw ni Lola. Napahawak si Lola sa kanyang tiyan nang makaramdam ng paggalam nito. Hindi maipaliwanag ni Lola kung bakit bigla siyang natakam sa nakikita niya. Naiintindihan ko na baguhan ka palang ngunit. Nanlaki at napasinghap si Lola Loida nang sa isang iglap ay wala ng ulo ang lalaking hawak ng aswang. Tumama ang dugo sa damit at mukha ni Lola Loida. Aswang ka! Sigaw ni Lola Loida nang bunutin ng lalaki ang mata ng biktima at sinubo ito. Tumawa ang lalaki sa ngumisi. Kumain ka na, binibini. Tugon niya kay Lola Loida. Nais tumanggi ni Lola Loida ngunit may humihila sa kanyang gawin ang utos ng lalaki. Nakapikit na kinuha ni Lola Loida ang dila ng biktima, saka isinubo ito. Nakapagtataka dahil nasarapan dito si Lola. At noong gabing yun, nagsimula ang unang biktima ng lola ko. Napagtanto rin ni Lola Loida na ang lalaking yun ay ang kapatid ni Rosita. Kinabukasan ay hindi mapakali si Lola Loida habang nakatingin sa sariling refleksyon sa salamin. Sariwa sa kanyang alaala ang masamang ginawa niya. Nagpadala siya ng gutom sa laman ng tao na siyang pinagtaka ni Lola Loida. Unti-unti na nga siyang nagiging aswang katulad ng lalaking yon. Loida, nasa labas si Rosita. Sabi ni Lola Lipa na sumilip sa kwarto. Tumingin si Lola Loida sa kanyang ina sa ngumiti at tumango. Inayos ni Lola Loida ang sarili bago lumabas ng silid. Naabutan ni Lola Loida si Rosita na humihikbi sa sala habang inaalo ni Lola Lipa. Tinamaan ng konsensya si Lola ngunit pinili niya pa ring manahimik dahil natatakot si Loida na baka ipahuli siya o mas malala pa ay may mangyaring masama sa kanya o kaya sa mga taong mahal niya. Wala na ang kapatid ko, Loida. Biktima na rin siya ng aswang. Natatakot na ako sa baryong ito, Loida. Humihikbi na sabi ni Rosita. Nanatiling tahimik si Lola. Naaawa siya sa sitwasyon ng kanyang matalik na kaibigan. Pakiramdam ni Lola ay isa siyang traidor sa kaibigan niya. Hindi ko matanggap na wala na ang kapatid ko. Namatay siya dahil sa mga aswang na gumagala sa baryo natin. Napayuko na lamang si Lola. Nais niya mang aminin kay Rosita ang lahat ngunit hindi maaari. Isang malaking kasalanan ang ginawa ni Lola ngunit
Hindi niya masisi ang sarili dahil biktima rin siya sa gulong pinasok ni Lola Loida. Pagdating ng gabi ay hinintay ni Lola Loida na makatulog muna si Lola Lipa bago lumabas ng bahay. Nasa harapan ng kanilang bahay ang lalaki at may dala-dala ulit itong matulis na palakol. "Nagugutom ka na naman, aking tagapagmana?" Natatawang sabi ng lalaki. Nakaramdam ng inis si Lola Loida. Hindi dahil sa sinabi nito kundi dahil sa walang dalang kahit anong tao ang lalaki. "Hindi nga ako nagkamaling piliin ka." Nakangising sabi ng lalaki. Inabot ng lalaki ang palakol kay Lola Loida. "Maghanap ka na ng makakain mo." Tinitigan ni Lola Loida ang palakol ng ilang minuto bago ito kunin. Malakas ang tibok ng puso ni Lola ngunit wala na siyang magagawa dahil nagugutom na siya nung mga oras na yon. Maingat ang naging galaw ni Lola habang naglalakad siya sa dilim. Hindi kasama ni Lola Loida ang lalaki, ngunit ramdam niya ang presensya nitong nakasunod kay Lola. Napansin ni Lola ang isang lalaki na nakatayo sa baybay ng dagat. "Ang iyong biktima." Isang bulong sa hangin ng kanyang narinig. Tinitigan ni Lola Loida ang lalaki sa kadahan-dahang naglakad palapit dito. Nang makalapit ay lumingon ng lalaki. Nakataas ang palakol. Kaya naman huling-huli niya ang gagawin ni Lola Loida. "Binibining Loida?" Gulat ng sabi ng lalaki. Nagulat si Lola dahil kakilala niya ang lalaki. Paniguradong malalaman ng buong baryo ang ginagawa niyang ito dahil sa pangamba. Bago pa man muling makapagsalita ang biktima, ay winasiwas ni Lola ang palakol sa bewang ng lalaki at sa isang iglap ay nalagutan ito ng hininga. Nakahinga ng maluwag si Lola. Nabitawan niya ang palakol na puno ng dugo bago lumuhod upang puna ng gutom sa laman ng tao. Gabi-gabi ay lumalabas si Lola Loida upang maghanap ng susunod na biktima. Bagamat nakakaramdam ng konsensya ay nanaig pa rin kay Lola ang pagnanais na pumatay at makakain ng laman. Madalang niya na rin kung naramdaman ang presensya ng lalaking punot dulo ng lahat ng pangyayari. "Babae raw ang aswang," sabi ng babaeng nadaanan ni Lola Loida at Rosita. Nakuha nito ang atensyon ni Lola, kaya naman lumapit siya sa mga babaeng nag-uusap-usap. "Totoo ba? Paano mo naman nasabi?" Sagot ng kasama nitong babae. "Nakita raw sa bintana ng isang kabaryo natin. Nakabistida daw ito katulad ng babae at may hawak na matalim na palakol. Nakakatakot." Tinitigan ni Lola Loida ang babae. Hindi pa siya nakakatikim ng laman ng isang babae. Natatakam si Lola sa maaaring maging lasa ng laman ng kapwa niya babae. "Nakakatakot na rito sa baryo natin. Hindi ko alam kung ligtas pa ba tayo rito." Sabat ni Rosita na sinang-ayunan ng mga babae. Kumalat na kasi ang balitang may pumapatay sa kalalakihan tuwing gabi. Tanging lalaki lamang kasi ang may kakayahan na lumabas ng 12:00 ng madaling araw. Dahil sa balita, ang dating 6:00 ay naging 4:00 na dapat ang magiging oras ng mga taga-baryo sa labas ng bahay. Tila isang sunog na mabilis kumalat ang balitang babae ang aswang. Hindi nakaramdam ng kahit anong takot si Lola Loida dahil ang tanging nararamdaman niya ay ang pagkatakam sa laman ng babaeng katulad niya. Habang nagsusuklay ng buhok si Lola Loida, ay pumasok si Lola Lipa sa kwarto. Napasigaw si Lola Loida nang suotan siya ng isang rosaryo sa liig. Nagtatakang tinignan siya ni Lola Lipa, pati na rin sa putol na rosaryo sa sahig. "Anong nangyayari sa'yo?" Nagtatakang tanong ni Lola Lipa. "Huwag mo po kong susuotan yan. Ayoko niyan," sabi ni Lola gamit ang mataas na boses. Nagulat si Lola Lipa sa sinabi ng anak. "Bakit anak?
Pamprotekta lamang ito sa iyo upang hindi ka puntiryahin ng babaeng aswang. Umiling-iling si Lola Loida. Hindi maaaring isuot ko yan, inay. Ilayo mo na po yan sa akin. Kalmadong sabi ni Lola Loida at muling nagpatuloy sa pagsusuklay. Hindi na kailangan ni Lola ng rosaryo o kaya panangga sapagkat hindi naman kakainin ni Lola ang sarili niya. Paglipas ng gabi gaya ng kinagawian, ay naglalakad si Lola na nakayapak lamang. Hila-hila niya ang mahabang palakol na may tumutulong dugo. Huminto si Lola sa harapan ng isang bahay. Dahan-dahan siyang nagtungo sa bintana at doon niya nakita ang babaeng hinahanap niya. Ang babaeng nagpakalat na babaeng aswang. Pumasok si Lola sa bahay mula sa bintana. Linapitan ni Lola ang babae sa kahinawakan ng pisngi nito. Ang aking pagkain, sabi ni Lola. Malakas ang tibok ng puso niya dala ng pagkatakam sa taong pagkain ni Lola. Inangat ni Lola ang palakol at sa isang iglap ay naputol ang kalahati ng katawan ng babae. Binuhat ni Lola ang walang buhay na babae, saka ito dinala sa labas ng bahay. Sa dulong parte ng baryo sa abandonadong bahay, kinain ni Lola ang kaawa-awang biktima. Habang nasa gitna ng pagkain si Lola ay bumukas ang ilaw at pinto. Nagulat si Lola nang makita ang taong bayan na nakatingin sa kanya. Napatayo si Lola dahil sa gulat. Napansin ni Lola ang dalang mga apoy at sandata ng mga tao. Karamihan dito ay lalaki ngunit may mga babae rin. At nakilala ni Lola ang gulat na mukha ng ina at ni Rosita. Loida, tawag ni Lola Lipa. Hindi mapakali si Lola Loida. Natakot siya bigla sa kaganapan. Ikaw ang aswang? Sabi pa nito. Pinunasan ni Lola Loida ang dugo sa kanyang bibig at binitawan ng hawak niyang laman ng tao. Gumuhit sa mukha ni Lola ang pangamba. Nakakasama ko pala ang aswang. Hindi ko man lang alam. Nanghihinang sabi ni Rosita. Ang mga taong bayan ay gulat din ngunit natauhan sila ng sumigaw ang isang lalaki. Patayin ng aswang! Nanlaki ang mata ni Lola at mabilis na lumusot ng bintana at lumabas. Tumakbo si Lola Loida palayo sa mga taong hinahabol siya. Nakaramdam si Lola ng konsensya at pagsisisi. Natatakot siya sa magiging kahinatnan niya. Napahinto si Lola sa pagtakbo nang harangan siya ng isang lalaki. Walang pag-aatubiling hinampas siya nito at ibinao ng kutsilyo sa kanyang tiyan ng paulit-ulit. Hindi nakapaglaban si Lola dahil sa takot at panginginig. Bago pa man tuluyang magdilim ang lahat ay narinig niya pa ang sigaw ni Lola Lipa at ni Rosita. Nagising si Lola na kinakapos ang hininga. Napatingin si Lola sa paligid at siya ay nasa kanyang silid. Pumasok ng kanyang silid si Lola Lipa na may dalang sopas. Mabuti naman at gising ka na, anak. Labis ang pag-aalala ko sa'yo. Halos 1 linggo kang tulog. Napakurap si Lola Loida. Hinawakan niya ang kanyang tiyan ngunit walang sugat o simbolo na siya ay sinaksak. Nay, pasensya na po at nagawa ko ang mga bagay na yon. Labis ang aking pagsisisi dahil nagawa ko yon. Malungkot na sabi ni Lola Loida. Maswerte na lamang siya dahil buhay pa siya. Wala yun, anak. Sa susunod wag ka nang magpapaabot ng 6:00 sa labas, ha? Mabuti na lamang at nakita ka ng iyong ama kinaumagahan. Nagtaka si Lola Loida. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Bakit tila iba ang tinutukoy ng ina? Akmang magsasalita pa sana si Lola nang pumasok sa silid si Rosita. Nanlaki ang mata ni Lola Loida dahil kasunod nito ang kapatid niya na sa pag-aakala ni Lola Loida ay yumao na. Loida,
Gising ka na. Natutuwang sabi ni Rosita sa kaniyakap si Lola. Nagtataka man sa nangyayari ay niyakap niya pa rin ito pabalik. Labis ang pag-aalala namin sa iyo, Loida. Natagpuan ka ng iyong ama sa baybay ng dagat at walang malay. Pasensya na at iniwan kita nung gabing yun. Lubos ang pagsisisi ko, Loida. Hindi makapagsalita si Lola Loida. Nalilito na siya sa nangyayari. Ayos ka lang ba? Yumuko si Lola. Napagtanto ni Lola na tila ba kakaiba ang kinikilos nila ni Rosita at ng ina niya. Buhay din ang kapatid ni Rosita na siyang naging unang pagkain ni Lola Loida. Kinuha ni Lola ang salamin ngunit wala siyang sugat sa liig. Nanlaki ang mata niya. Ibig sabihin ay panaginip lang ang lahat. Ngunit bakit tila totoo ang lahat ng pangyayaring yon? Nakakakilabot. Mabuti na nga lang at nagising ka na. Binabalak na rin kasing umalis tayo sa delikadong baryo na ito. Bakit? Nagtatakang tanong ni Lola. Sapagkat nanganganib tayo dahil may aswang na kumakalat tuwing gabi. At base sa kwento ay babae daw ito. Nanlamig si Lola sa narinig. Hindi niya na alam ang nangyayari sa paligid niya. Kinahapunan pagkatapos ng usapang yon, ay nakasilip si Lola Loida sa bintana. Naisip ni Lola ang mga naging panaginip niya na tila ba ay totoong nangyari. Napansin ni Lola ang isang figura ng lalaki na nagtatago sa dilim. Nanlaki ang mata ni Lola nang makilala ito. Ang lalaking aswang. Lumapit dito ang isang babae at hindi makapaniwala si Lola nang makita ang mukha nito. Walang iba kundi si Rosita. Hindi pa rin ako naniniwala na may ganyang pangyayari, Kuya Eric. Palaisipan pa rin sa akin ang ganap o panaginip na yon ni Lola. Base kay Lola, pagkatapos daw ng gabing yon ay umalis sila sa baryo nang hindi pinapaalam sa pamilya ni Rosita. Totoo nga ang kwentong pinakadelikadong lugar ang pinanggalingan nila. Magmula rin ng araw na yon ay iniwasan ni Lola Loida na alalahanin ang panaginip niya. Ngunit sadyang sariwa pa rin ito sa isipan ni Lola. Hanggang sa makapag-asawa, ipanganak si Mama at sa huling hininga ng buhay ni Lola. Nais kong marinig ang magiging komento ng iyong mga followers, Kuya Eric. Dahil pati ako ay nais malaman kung ano nga ba talaga ang nangyaring yon kay Lola. Hello po, Kuya Eric. Itago